Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Nga po, pag-usapan natin ito si Atty. Kapunan. Alam nyo, si Atty. Kapunan, hindi ho first time sa kanya na maging controversial. Alam mo, feeling ko dito sa lola na to, kulang ito sa aruga. Kulang ito sa, totoo lang, kulang ito sa pansin. Hindi ko alam, may asawa ba to? Nagtatanong lang ako kasi yung style of being a lawyer niya, ano siya mahilig siya sa media. Pamidya ho siya. Yan ang favorite niyang gawin, magpamidya, pumapel sa media, at hindi gawin yung trabaho. Ibang-iba talaga doon sa mga matatalino at magagaling. Kasi yung mga matatalino at magagaling, di ba? Kung i-rewind nyo yung impeachment trial before, makikita nyo yun, mga matitikas na abogado, yung magagaling na abogado. Makikita mo talaga doon. Although, you might not be on their side, but surely you would know na they're bright. Etong si Kapunan, dinadaan niya sa pagiging witty, dinadaan niya sa pagiging tali-talinuhan, tapos magpapatawa. Although, ang corny-corny ng patawan niya, hindi ko alam mo yan, nakukornyan ako sa joke niya. Sa totoo lang, pang lola. Hindi siya funny in a sense na nakakatuwa. Kasi meron namang mga tao na hindi ko pareho ng politika. Pero pag nag-joke, matatawa ka. Offending in my part, kasi minsan bumabanat sa mga Duterte supporter, pero nakakatawa. Alam mo yung ganon, na para bang instead of wishing that person na doon sa kanilang side manatili, parang wini-wish mo dapat nandito ka sa side na to para masarap ka kampito, ika nga, parang ganon. Pero si Kapunan yung tipo ng hindi masarap kakampi. Bakit? Kasi yung patawa niya, walang nadudulot. Instead, lumalabas lang na mababaw ang punto ng prosecution. Instead, lumalabas lang na talagang walang punto yung prosecution. Ano ho ba ang ibig ko sabihin? Ganito kasi yan Kung mapapansin ninyo, sa mga nakaraang araw, ilang beses po siyang nagpatawa sa korte. In all honesty and dapat hindi pinapayagan ng court yan. Although, sabi nga ni Senate Presiding Officer Chis Escudero, it's a court, but we have to be lenient in a way. Pero sa akin, parang parang malalagay sa kasaysayan na parang may isang abogado binababoy ang impeachment court. Dapat i-contempt. Yung biro, okay lang. Halimbawa, yung sinabi niyang, can we have a recess? Although, very, very inappropriate for a lawyer to say this. Can we have a recess or 3-minute break or 2-minute? I forgot kung 3-minute o 2-minute. Because I wanna sit. Parang, okay ka lang. Abogado ka ba? I mean, ganyan ba talaga ang mga abogadong nasa panig ng mga pinklawan? Kasi ganyan din si Falsis Yung kanyang pagiging disrespectful sa court, na feeling entitled. Tapos, sabi pa niya na sa isang impeachment trial, na kesyo sisigawan mo yung witness na, huy! Anong huy? Pipigilan mo yung witness na magsalita. Are you serious? I mean, witness niyo yan. Ngayon, kung wala kayong tiwala dyan, sana hindi nyo sinalang. Di ba? Parang, wala pala kayong tiwala, ba? Nyo sinalang. I mean, dahil ba mabubuking na kayo kaya pinatatahimik nyo yung witness nyo? Witness nyo hindi witness ng defense. Witness nyo yan. Sa inyo galing yan. Ano magagawa natin kung kailangan niya sumagot? Una-una, wala nga siya sa authority na magsabi ng huy. Authority na magsabing huwag kang sumagot. Hindi pa pwede yun. Kino-cross-examine, huwag kang sumagot. Ano ka? Kaya lang, feeling ko lang, masyado nagiging lenient na yung court. Yung impeachment court. Dapat hindi pinapayagan yung mga ganito Dapat kino-contempt talaga yung mga... I mean, imagine mo Kasi ako po nakatin na ako sa mga court hearings. Talagang very, di ba? Pati nga yung damit ko kailangan maayos kasi bilang haharap ka sa korte. Kasi parang turing dyan, para talagang korte. Alam mo yung korte? May judge. We know how to picture it Judge. May judgment. So, kailangan kagalang-galang ka. Diba? Kaya honorable court, honorable judge. Tapos sasabihin mo, huy! Huwag ka sumagot. Ano? Okay ka lang? Atty. Kapunan? Are you in your right mind? O baliw ka lang din talaga? O inuulyanin ka na?
Di ba? Sa akin, hindi ano yun eh. Hindi appropriate for a lawyer to say that in court. Sana ganito, objection, Your Honor, tapos explain mo yung objection mo. Sabihin mo, the witness already answered that question. Ganon. Tapos let the judge says, sustain, diba? Or overrule. So kung sustain, ibig sabihin, ano mo na yan? Ituloy mo na yan. Nasa judge, ibig sabihin, nasa judge po kung ano yung decision. At siya yung sisita directly doon sa witness o doon sa defense. At sasabihin niya doon sa defense, overrule or sustain. Di ba? Ibig sabihin, tumigil ka o tumuloy ka. Yun yun eh. So, yung judge, kaya nga judge yan eh. Siya magsasabi, hindi ikaw. Itong abogado na ito, tumakbo ka muna senador. Kung gusto mo pala maging senator judge, tumakbo ka na lang. Frustrated senator ka eh. Frustrated senator judge ka, Attorney Kapunan. Ikaw ang pinakabastos na abogadong tumayo dyan. Di ba? I mean, buti pa nga, di ba, kung maalala ninyo, si Aguirre, di ba? Si DOJ Secretary, dati, Aguirre, naging ano rin yan eh. Tapos nagaganon siya, tinakpan niya yung tenga niya dahil sa ayaw niyang pakinggan ng boses ni Miriam. Buti pa nga yun eh. Yun nga, pinakukontempt na ni Miriam eh. Pero buti pa nga yun, hindi nagsalita. I mean, as reaction, ayaw lang niya marinig. Siguro ayaw niya nang matrigger yung emotion niya at bumanat pa dito kay Miriam. So, tinakpan na lang yung tenga niya. Pero pinakukontempt na siya noon, ha? Remember? Ito, hindi lang siya gumanon. Mismong bibig niya, bastos. Ibig sabihin, mismong bibig niya is doing something, dapat talagang i-contempt to. Para sa akin, ha? Ito pa, yung pagsabi niya ng scam. Alam nyo, yung sinabi niya scam o scammer, I think, yung sinabi niya sa Office of the Vice President, it's not because I am on the side of the Vice President. Kaya na-offend ako. Hindi. Sa court, yung lawyer, hindi siya pwede magbigay ng opinion niya. Kailangan questioning niya yung witness and let the witness say that. And the judge will judge that kung totoo ba o hindi. Para bang ganito? Sa tingin mo ba yung ginawa dito, ganito, ay maaaring maihalintulad sa isang scammer? Ganoon. Kung sasabihin ng witness, yes, Your Honor, sa tingin ko ganito. And, di ba, pag tinanong ng prosecution yun, ngayon yung defense naman, i-cross-examine. Scam ba ang pag ganito at ganito? Sasabihin niya, maaring yes, maaring no. Tapos, sa bandang dulo, sasabihin ngayon ng judge, yan ay scam o hindi scam. Di ba? Sabihin, trabaho ng judge yun. Abay, frustrated senator judge pala itong si Kapunan. Mantakin mo, sabihin niya na scam yung nangyari na yun. Di ba? Hindi eh. It's not appropriate. Sabihin na natin, sige, if not appropriate, is maybe not professional yung magsalita ka ng ganun sa court. Hindi talaga professional. May problema sa'yo, Kapunan. Bakit? Ang nakakapagtaka, bakit ka nakakahirit pa ng ganun sa court? Sige, dahil sa marami kang kaalyado dyan. Maraming kaalyado si Marcos. Maraming bastos na kaalyado si Marcos. So, kaya ka siguro nakakahirit ng ganyan. Kaya ka hindi... Imagine ninyo baliktarin natin ang istorya. Ganyan magsalita yung defense. Sa tingin nyo, hindi na contempt yan? Bakit pa contempt ng ibang senator judge? I'm not blaming Chis Escudero dito kasi presiding officer, hindi po siya ibig sabihin siya ang nagdidesisyon. Huwag ko natin kakalimutan nito. A presiding officer is not a deciding factor of the senator judge. Kaya nga, preside, ibig sabihin nun, siya lang yung nagli-lead, pero hindi siya lang ang nagja-judge. Kaya nga, pantay-pantay pa rin ang senator judge at yung presiding officer. So, malakas ang loob nito ni Kapunan, dahil alam niyang kaalyado niya itong ibang mga senator judge. Imaginein mo na lang, may balita pa ako dyan. Ewan ko kung totoo yun narinig ko, Minsan, nanggagaling pa daw sa meeting itong si Attorney Kapunan at ng isang senator judge. Isa o dalawang senator judge. Hindi ko alam kung totoo yan. Yung po kinuwento lang sa akin ng mga bibwit natin dyan sa loob ng Senado. Maraming bibwit dyan Sa totoo lang. Maraming bibwit at nalalaman kung sino yung pumapasok sa opisina ni Ganire, sa opisina ni Ganire. So, ang akin lang po, mga kababayan, dapat medyo itong si Kapunan masampulan ng contempt of court. Hindi talaga, ako, wag natin babuyin yung korte. Kung bababuyin pala natin, hindi sana sinabi nyo na lang, sana kumuha na lang tayo ng mga abogadong sa defense, kumuha na lang ng abogadong mga
mahilig sa media kasi may mga, alam mo na, may mga kalyado rin tayo mga, mga abogado mahilig sa media eh. Yung, meron ako ikikwento, hindi ko na lang sasabihin kung sino. O yun na, ano. Meron akong kilala, ayoko ikwento. Meron ako kilala, pero ikikwento ko na lang din kasi chismoso ko eh. Meron akong kilala, isang abogado na iba yung kanyang attitude o ugali, pag-uugali, off-cam, at saka pagka may camera na, pag may media na. Anong ibig ko lang sabihin? Two personality yung tao. Bakit? Ibig sabihin, hindi siya hindi siya talaga yung nakikita sa telebisyon. Hindi yung pagiging transparent. Ay, malalaos din to. Sabi ko sa inyo, malalaos din to. I mean, halimbawa, di ba? Si pangalan nito, si Attorney Guanzon. Si Attorney Guanzon, di ba, may nakita pa tayong video doon sa, sa Rockwell. Kasi ganun talaga siya off-cam. Talagang palaban yan. Di ba? Naalala niyo? Nagalit siya doon because inapi siya ng isang, ewan ko kung field Chinese ba yun? Inapi siya, parang minata siya ng isang doon. Siguro pinklawan, minata siya. So nagalit siya. Ibig sabihin, off-cam or on-cam, matapang siya. Same yung kanyang, kahit pag nakausap mo siya, same siya. Ganun ang kanyang pag-uugali. Si Jimmy Bondoc, ganun din. Off-cam and on-cam, ibig sabihin, humble, gentle person, si Jimmy. Off-cam, ganun din po siya. Humble and gentle person. Anong ibig ko sabihin? Kasi may mga abogado na talagang bida-bida pagdating sa media. May mga abogadong pag hinarapan mo na ng camera, tulad ni Kapunan, pag hinarapan mo na ng camera, grabe na yung papel, grabe na yung pagbibida-bida, grabe na yung kanyang, ano masasabi mo dun? Kulang sa pansin, hindi ginagawa ng tamang professional na abogado. Remember naglabas ang Supreme Court ng parang code of ethics ng mga abogado kasi remember nasa ilalim sila ng Supreme Court. Dapat disente at kagalang-galang ang kanilang pagiging pagkatao. Maintindihan ko ba kung off-cam? Medyo balakata ka, balagbag ka, alam mo yung gano'n. Maintindihan ko pa kung gano'n ka Pero yung dadali mo siya sa loob ng court, magsasalita ka na, huy, huwag kang magsalita. Upo muna ako kasi pwede ba mag-recess tayo kasi magpapahinga ako, upo muna ako. Scammer yan. You don't do that as a lawyer. Di ba? Hindi mo gagawin niya as a lawyer. Sa'yo manggagaling yung judgment na, scammer yan, na yan. Tapos, ang hindi ko nga magets, kinampihan pa siya ng mga pinklawan at dilawan. Talagang double standard ng mga pinklawan at dilawan, Alam mo itong mga pinklawan at dilawan na to? Sa totoo lang, sila talaga ang tunay na kalaban. Huwag po tayo malilin lang tayo mga Duterte supporter. Huwag po tayo malilin lang na yung mga loyalista pulahan ng kalaban. Hindi po. Yung mga loyalista at pulahan, kaya nag-i-exist yan kasi bayad yan. Ito, for the record, yung mga vlogger na loyalista, lahat po yan nag-i-exist dahil bayad yan. Maniwala kayo sa akin, bayad yan. Sa katunayan, ito, ilang beses ko na ito kinuwento sa vlog ko Kikwento ko ulit sa inyo. Yung isang loyalistang vlogger, na dating niyang jowa yung taga Mocha Girls, ex na ngayon, kinikwento pa sa akin, idol na idol daw ako noon. Sobrang idol din pala ako noon. Talagang pinanunood niya lahat ng video ko at ginagaya niya ako. Kwento po ito ng jowa niya kasi mag-live-in sila dati. So kinikwento. At sa sobrang idol niya, siyempre alam niya hindi siya walang utak mahina daw talaga utak. Sobrang mahina utak. May personal pa, kikwento ko sa inyo, personal to, huwag nyo na sasabihin mahina na utak, mahina pa alam niyo na, yung ulo sa baba, mahina na ulo sa taas, mahina pa yung ulo sa baba. Kasi daw may diabetes. Sabi ko, sandali, may diabetes naman ako, pero pagising ko sa umaga, matapang pa si Manoy. I mean, kasi isa yan sa mga indikasyon. Ito, walang halong walang halong kabastusan to. Isa yan sa indikasyon kung control mo ang diabetes mo. Matapang ka sa umaga pagising. Matikas ka sa umaga pagising. Pag hindi na matikas ka sa umaga, ibig sabihin, may problema ka na sa hindi mo control yung sugar mo. Okay? Para naman sa mga i-google nyo yan. May problema ka na sa dugo pagka ganun. Lalo na kaya ngayon tumatanda yung iba kasi pag matanda na, hindi na matikas pagising. Kasi nga, may medyo nagkakaroon na ng problema. Hindi na healthy living ang nangyayari.
Tapos nabanggit nung jowa, yung ex-jowa niya, na yung ano daw, yung may idol daw sa akin na vlogger na taga-loyalista. Eh, wala na daw talaga. Sabi ko, huwag mo kwento yung kadiri. Wala na daw talaga. As in, dahil nga sa diabetes niya, wala na. Sabi ko, ganun ba? So, kasi bakit kami pumunta sa usapan ng ganun? Kasi tapang-tapangan daw yun. Tapang-tapangan lang sa video, pero ganun din daw pati sa ano. Yung akala mo feeling na matika siya, pero wala na. Sa personal, walang mahinang nilalang. Pati yung ano niya, mahinang nilalang na daw. Ganun ang kwento. Bakit ko sinasabi sa inyo? Para bastusin yung tao? Hindi. Sinasabi ko kasi sa inyo ito, dahil sa totoo lang, ganyan po ang karamihan ng mga loyalista na vlogger. Yung tapang-tapangan sa camera, ang tatapang. Pero pag nakausap mo ng personal, kuya bay. Alam mo yung ganun yung tabang nila, akala mo talaga matatapang, pero mga supot pagdating sa, hindi literal ha. Ewan ko kung may literal sa kanila, pero hindi literal. Supot daw talaga yung tapang. Ginagawa lang daw talaga nila yan because of money. Kasi nga mga jobless. Eh, alam nilang, wala na, hindi sila, alam mo kasi, to be a Duterte vlogger, you have to be bright. You have to know a lot of things. Hindi ka, I thank God, na marami tayong Duterte vlogger na matatalino, kaya hindi makapasok yung mga bobo. Kasi pag bobo ka, hindi ka mapapansin sa Duterte vlogger community. Bakit? Kasi matatalino yung mga naandi dito. Di ba? Lalo na nung mga unang, bugso ni Pangulong Duterte, nandiyan si Jimmy, or ni Jimmy na ngayon, si Sas, di ba? Mga matatalino talaga yan. May mga alam. Di ba? Basta, hindi ko na lang papangalanan natin kasi baka may makalimutan ako. Alam mo na. Pero matatalino po. Kaya hindi makapasok yung mga ganyang klaseng loyalista. Paano sila magsusurvive? Paano sila magkakapera? Doon na lang sila sa madaling lokohin. Sino? Yung mga kapwa nila loyalista. Tapos, kikita sila, bayad pa sila nung kanilang amo, at kumita pa sila. Kaya sila nandyan. So, bakit ko sinasabi yan? Kasi sinasabi ko sa inyo, yung mga loyalista, wala yan. Wala silang prinsipyo. Wala ho silang pinaglalaban. Hindi, yung kanilang pinaglalaban is scripted. Bibigyan lang sila ng script, tapos ipaglalaban nila yan. Yung mga nakikita nyo nagko-comment, troll yan. So, kung walang pera, hindi mabubuhay ang mga loyalistang vlogger. Kaya tingnan mo, mark my word. Okay, mark my word. After 5 years, nawala na si Marcos. Actually, hindi nga 5 years. Mga after 2 years, nawala na si Marcos. Wala na rin ang mga loyalista na vlogger. Alam niyo kung bakit? Wala na magbibigay ng pera sa kanila eh. Wala na silang maluloko. Wala nang troll. Kasi syempre, tumigil na eh. Unless, mag-succeed sa maitim na plano ni Marcos na magpatuloy siya bilang presidente. Pero, wala na po. Hindi na po yan. Kung hindi siya nagpatuloy, wala na po yung mga loyalista vlog. Ang vlogger, ang talagang medyo mag-take note tayo, ito mga pinklawan at dilawan. Ito kasi mga pinklawan at dilawan, they exist since the time of Cory Aquino. And they are really well-rooted. Ano ibig sabihin ko nun? Kasi po sila po ay, may propagandista po sa kanila na nag-i-exist. Karamihan ng propagandista ng dilawan ngayon at pinklawan ay merong orientation from the left. They are really oriented by the left kind of thinking, mga komunista. Karamihan po sa kanila, komunista in their thinking. Karamihan sa kanila trained to be communist. Yan po, if you would study liberal minded people, and the communists, they're connected. Kahit nung panahon po yan di ba naalala nyo nung panahon ni Cory, dyan nakalabas, etong si Joma, dyan na mayagpag ang mga makakaliwat, mga NPA. Eto, ibabalik ko lang kayo sa history. Nung panahon ni Marcos Sr., talagang, isa sa mga kalaban niya ay mga makakaliwa, terorista, mga NPA. Kaya lang, naabuso. At kwento na sa akin ni Senator Amy to personal, nung nagkasakit yung kanyang tatay, talaga nga naman pong siya po ay, hindi na nagdedesisyon at ang nagdedesisyon na yung mga nakapaligid. Hindi na lang sa akin binanggit ni Senator Amy kung sino yun. And because of that, naabuso. That's why, nagkaroon ng People Power Revolution. Pero after that, yung naging si Cory na ang presidente, diyan na po nag-take over ang mga makakaliwa at NPA sa bayan natin. To the point, hindi, di ba, remember, kaya naman naupo si Cory because of the military. It's not just the people. Kung hindi gumalaw ang military nun, hindi mapapatalsik ang mga Marcos at kung hindi gumalaw ang Amerika. Remember, yan yung accusation ni Senator Amy, kinidnap sila ng Amerika. Ngayon, nung panahon ni Cory na mayagpag ang mga NPA at mga makakaliwa, remember, nagalit ang military. Kaya nagkaroon ng 8 na kudita. 8 kudita ang nangyari nung time ni Cory. Dahil para bang sa kanila nagsisisi sila na binigay nila kay Cory, tapos si Cory
pinayagan ng mga makakaliwa, mga NPA sa kabinete at parang si Bas, tawag nga kay Cory noon, puppet president. Yun yung akusasyon ng mga nag-aklas, ng mga kudeta, ng mga military noong time.